Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin.
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Sinaw na hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos sa lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Huda at Benjamin, ang mga saserdote at ang mga Levita at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid, nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dala ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihan mahayag at ang Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon sa dalawang psychologists, na bumuo ng Johari Windows, John Lap at Harry Ingham, ang tao daw ay may 4 na bintana. Alam niyo ba yun? Napag-aralan ba ninyo yun? Ang tao ay may 4 na bintana ayon po sa Johari Windows. No? Okay. Ang unang bintana ay bukas. The open window. The window of openness. No? Ito yung mga bahagi ng buhay natin na alam ng ating kapwa dahil sinasabi natin di ba? The open windows. Ang pangalawa ay yung secret windows. Ang bintana ng mga sikreto. Okay. May mga bagay na hindi natin sinasabi sa ating kapwa. Sa atin lang yun. Sikreto natin yun. Secret. Di ba? And we are entitled to some secrets. Alright? Kailangan natin yun. Yung password natin, that's secret yan. Di ba? Okay. At ang pangatlong bintana ay ang bintana ng pagkabulag, blind windows. Ano ito? Ito yung bahagi ng buhay natin na tila baga hindi natin alam, pero alam ng ibang tao, nakikita nila Kaya alam nila, pero paano nabubulag tayo na hindi natin nakikita yan sa sarili natin. Okay? At ang pang-4 na bintana ay ang mystery window, ang bintana ng misteryo. Bakit? Dahil hindi natin alam ang mga bahaging ito ng buhay natin at hindi rin alam ng ating kapwa dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ayan po, ayon sa Johari Windows. No? Okay, bakit ko po ito nasasabi? Dahil kung bigyang pansin itong secret window, ang bintana ng sikreto. Okay?
Ayon sa kanila, dapat yung sikreto natin ay konting-konti lang. Dapat kasi tayo maging open. Bukas tayo, no? Okay? Yung bang tilang people, what they see, what they get. Kung ano nakikita nila, yun. Ibig sabihin, wala tayong pagkukunwari sa mga maraming bagay. No? Naging tapat tayo, okay? Naging bukas tayo. Okay, wala tayong maraming nililihim. Alright? Kung meron man tayong nililihim, dapat konti lang yan. Okay? Ano ba ang madalas nililihim ng mga tao na hindi naman dapat? Ayan na ang mga katiwalian. Okay? Tinatago. Pero darating ang panahon na ito ay ibubunyag. Ito na nga, nangyari sa bansa natin. Marami, masabi natin marami ito kasi hindi lang ito, hindi ito 10 Marami ito, Okay? Ito yung mga government officials, Kasama na dito mga lawmakers, Na may tinatago. Ano yung tinatago? Ito yung mga hindi kanais-nais na itatago dahil illegal to, bawal to Okay, ito po ay malinaw na graft and corruption. Itatago ito. Okay, ito yung mga ghost projects. Alam naman natin ghost projects, no? Sa papel, andyan. At tapos na, sa papel. Pero pag pinuntahan mo, wala. Wala. Hindi nga nasimulan Ghost projects po yan. Yung iba naman ay substandard projects, Andyan. Kumpleto, tapos. Kaso lang yung materyales ay ang hihina. Hindi yan according to the plan or design. So may daya dito. At syempre, tinatago yan kasi bawal yan Alright? Pero talaga namang ang lahat ng sikreto ay mabubunyag po yan. In due time, sa takdang panahon. May sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, sisters and brothers. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ayan na. Nagkabistuhan na. Okay, at talagang may mga nagsasabi ng totoo, meron pa ring nagsisinungaling dahil may itinatago. Malalaman din yan. Ulitin ko malinaw na malinaw sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kailangan talaga natin ang openness, pagiging bukas, nagsasabi ng totoo. Okay, walang pagsisinungaling, at walang pagbabalat kayo, pagkukunwari. Dahil pagdating ng takdang panahon, ito po ay mabubunyag din at mapapahiya pa rin tayo. Okay. So mga kapatid, sisters and brothers, ito na nga sa nangyayari sa atin ang bansa. Sana ay tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng katotohanan. Dahil ang katotohanan nga ang siyang magpapalaya sa atin. Kung walang katotohanan, alipin tayo ng kasinungalingan. At alam natin kung sino ang prinsipe ng kasinungalingan. Ang kalaban, ang demonyo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesus. Tinatawag tayo mga Kristiyano. Tagasunod tayo ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay katotohanan. At tayo ay tagasunod niya. At dapat tayo ay nasa katotohanan. At hinahanap natin ang katotohanan. Sa maraming disinformation and fake news ngayon, kailangan nating hanapin ang katotohanan. Huwag tayong maging alipi ng kasinungalingan. Ito po ay isang gawain ng isang mananampalataya sa Diyos at tagasunod ng Panginoong Hesus. Tayo ay kampi sa katotohanan. Tayo ay lumalakad sa katotohanan.
tayo ay namumuhay sa katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin dahil ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, sana ay magbigay babala sa atin ito, magbigay gabay, magbigay inspirasyon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. At dito ay may nababanggit din na liwanag. Ang liwanag po ay magdadala sa atin sa katotohanan. Ang kadiliman po, nako, yan ay magdadala sa atin sa kasinungalingan. Mayroong pinagtatakpan. Okay? Pero kung malantad yan sa liwanag, makikita natin ang katotohanan. At bilang mga Kristiyano, dapat aware tayo, alam natin ang liwanag, no? Ang liwanag ng ating buhay ay ang Panginoong Hesus. Jesus is the light of the world. Ang liwanag ng mundo. Balikan natin si Propeta Isaias. May sinabi siya dito, the prophet Isaiah. The people living in darkness have seen a great light. Ito po'y patungkol sa pagdating ng Mesiyas, ang Mesiyas na magliliwanag, magdala ng liwanag sa kadiliman ng mundo. Alalaong bagay, ang bayan na matagal nang naninirahan sa kadiliman ay nakakita ng liwanag. The people living in darkness have seen a great light by the coming of the Messiah, sa pagdating ng Mesiyas. Dahil ang Mesiyas ay tunay na liwanag ng mundo. Liwanag ng ating buhay. Tayo bilang tao ay dumadaan tayo sa kadiliman. Dumadaan tayo sa kadiliman. Hindi po natin naiiwasan yan. Pero ang advantage lang ng mga Kristiyano, mayroong liwanag. Sa mga Kristiyano, mayroong spiritual but real theological light. May liwanag. Ang liwanag na ito, ang Mesiyas, ang Panginoong Hesus. I am the light of the world, says the Lord Jesus. Kaya kahit na dumadaan tayo sa kadiliman, tayo ay hindi nangangamba dahil mayroong liwanag tayong masasandalan. Mayroong liwanag tayong makakapitan. Liwanag sa dilim. Yan ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At bilang mga Kristiyano, ibinigay na sa atin ang liwanag ni Kristo. And symbolically, sa binyag, siguro naman kayo po ay nakadalo sa binyag. Ninong-ninang pa nga kayo sa binyag, ano ha? O, yung mga magulang, di ba, nagpapabinyag kayo. Sa sakramento ng binyag, may kandila po. Simbolo ni Kristo. At ang kandilang yan ay mula sa malaking kandila, Paschal candle, simbolo ni Kristo, ay ibinabahagi doon sa mga magulang na binibinyagan. Kasama na ang ninong at ninang. No? Ang liwanag ni Kristo ay ibinibigay sa lahat ng Kristiyano. Pero kung may edad na, yung binibinyagan, sa kanya na mismo binibigay yung kandila, ang liwanag ni Kristo. At ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, sana tayo ay maging liwanag sa mundo. We are the light of the world. Of course, the ultimate light is Jesus Christ. But being followers of Jesus Christ, we are also lights of the world. Tayo rin ay liwanag ng mundo. Ay sinabi ng Panginoon yan. You are the salt of the earth and light of the world. Kayo mga asin sa sanlibutan at liwanag sa mundo. Di ba? Okay? So liwanag din tayo. Pero ang ating liwanag, galing sa liwanag ni Kristo. Ano bang sinabi dito? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halipin, ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Huwag nating itago ang ating pagiging Kristiyano. Ipakita natin sa salita at gawa. At sana, wish nating lahat na tayo ay
magsilbing liwanag sa kadiliman ng mundo. Dahil yan ay iniatas sa atin ng Panginoon. You are the light of the world. Kayo ay liwanag sa mundo. No? Bukod pa sa pagiging salt of the earth, asin sa sanlibutan. Mga kapatid, marami tayong matutunan sa maiksing ebanghelyo sa araw na ito. Tungkol kay Kristo na liwanag ng mundo. At tayo bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay liwanag din. Magbibigay siya na tayo ng liwanag sa kadiliman ng mundo. At kung tayo mismo ay dumadaan sa kadiliman, huwag tayong mangamba. Magtiwala tayo. Hanapin natin si Kristo o tawagin natin si Kristo ang liwanag ng mundo. Ang kadiliman kuminsan ay nasa ating karamdaman. Alam niyo po, pagka tayo po may karamdaman, tila baga madilim ang ating mundo. May karamdaman tayo. Lalo sa mga malubhang karamdaman, may kadiliman ang ating buhay. Ganun din. Huwag tayong mangamba. Tawagin natin si Kristo ang liwanag ng mundo. Tawagin natin si Kristo ang dakilang manggagamot. The great physician. Hingin natin ang kanyang biyaya, grasya, para sa ating kagalingan, for our healing, the healing of our illnesses, our sicknesses. Jesus Christ, the great doctor, the great physician. Our darkness, this time of sickness, ang kadiliman sa buhay natin sa panahon ng sakit at karamdaman, ay mapapawi sa liwanag ni Kristo. Ang liwanag ng grasya at kapangyarihan na nagpapagaling sa atin. We continue to pray for our brothers and sisters who are sick, na may mga sakit karamdaman. And also people, our brothers and sisters who are having problems, may mga problema sa buhay. Isama natin sa ating panalangin sa misang ito. God bless you all. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa kabila ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming may talaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Panginoon, aming alay. Itong alak at tinapay bawat pangarap naming taglay. Manalay kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng Veritas. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, sisters and brothers, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako. Gagaling na tayo. And may the healing power of the Eucharist be upon us now and forever. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo.
Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsal mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan na tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, sa darating na September 23, araw ng Martes, bukas po ito, ay bibisita sa ating himpilan, Veritas Chapel, ang relic ni San Padre Pio para sa kanyang kapistahan. Bukas, inanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang sa Religious Department, tumawag lamang sa numero 8925-7931 hanggang local 129-131-137. Ulitin ko po, 8925-7931, local 129-131-137. O kaya mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Binibining Ali Nahi. At maya-maya po, sama-sama po tayo sa ating pong programang Hello Father 911 Monday Edition mula po sa Diocese of Novaliches. Magsisimula po tayo ng alas 9, ating banal na rosaryo. At pagkatapos po niya na tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan sa programang Hello Father 911. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Manatili tayo sa liwanag si Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming
luwalhati ka na